So sa ating pagwawakas, wise up. Ano ang wisdom na tinuturo ngayon ng Diyos sa ating number 4, guardian of truth? Pakinggan po natin. Kung ang truth ay nasa notebook lang natin, pero wala naman sa ating buhay, sayang lang. Nagbabasa ka lang, nakikinig ka lang, nanonood ka lang, pero hindi mo pinamumuhay ang katotohanan, sayang. Truth is proven not by declaration, but by demonstration. Ang katotohanan dapat hindi lang natin sinasalita. Hindi lamang tayo narinig. Dapat ipinamumuhay. We must be not just a talkers of truth, but walkers of truth. Truth is a treasure. Guard it and don't trade it. Isang napakalaking yaman ng katotohanan. Kaya bantayan po natin. Kaya sabi ko sa iyo, isulat nyo lahat ang inyong nakukuhang katotohanan. At huwag natin ibebenta, libre po ito. Pag hindi natin dinidefend ang katotohanan, eventually, i-destroy ng kasinungalingan ang katotohanan. So truth is not safe. It is worth fighting for. Kapag tayo po ay humuhugot, tumatayo sa katotohanan. Kapag tayo po ay lumalakad at namumuhay sa katotohanan, hindi ito isang bagay na napakadali. Ito isang bagay na dapat natin ipaglaban. It's worth fighting for. Kaya nga ako nangangaral ngayon. Si Kristo namatay sa krus. Bakit? Hindi dahil makasalanan siya. Napako siya sa krus dahil ipinaglaban niya ang katotohanan. At anong katotohanan? Na mahal niya ang tao, gaano man ito kasama, kamakasalanan, mahal niya ang tao. At ang kanyang kamatayan is the greatest manifestation of God's love to humanity. Kapatid, kaibigan, pinaglaban ka ng Diyos. Dahil mahal ka niya. Kaya kung nais mong maranasan ang pagmamahal ng Diyos, ipaglaban mo rin. Huwag tayong papayag na mamuhay tayo sa kasinungalingan. Huwag tayong papayag na mamuhay tayo sa kasalanan. Huwag tayong papayag na mamuhay tayo sa masasamang ugali, mga bisyo sa libutan. Ipinaglaban ka na ng Diyos. Binayaran niya na ang iyong kaligtasan. Kaya kung nais mo ng tunay na pagbabago, sabihin mo lang, Panginoong Hesus, patawad sa lahat ng aking mga pagkakasala. Patawad sa lahat ng aking mga bisyo at pangit na pag-uugali. Tinatanggap kita bilang Panginoon, tagapagligtas, Diyos ng aking buhay. Maghari ka. Baguhin mo po ako at gamiting daan ng pagbabago. Salamat sa iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagliligtas, paghahari at pagbabago. Sa pangalan ni Jesus. Kapatid, kaibigan, kung ikaw ay buong pusong sumunod at tumugon sa ating panalangin, congratulations. You are now a new creation. But this is not the end. This is just the beginning. Kaya kung nais mong patuloy ka naming maipanalangin, patuloy tayong makapinig ng pag-aaral ng salita ng Diyos, kung bubuksan mo ang iyong buhay, ang iyong tahanan, ang iyong pamilya, ang iyong opisina, ang iyong lugar, pwede ko tayong magkaroon ng prayer house, mananalangin tayo because there is power in prayer. At pwede tayong mag-open ng house church, mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. At kung nais mo sa lugar ninyo, tayo po'y magpunta at magbukas ng gawain, magmi-mission tayo. 30 minutes lang a day. Once a week. Pwedeng online, on-site, virtual, face-to-face. Kaya sa ating comment section, ilagay mo lamang ang kompletong name, address, at contact number. Kapatid, buksan mo ang iyong buhay, ang iyong tahanan, ang iyong pamilya, opisina, at hayaan mo maging lugar yan ng presensya at paghahari ng Diyos at pagpapalain ka ng Panginoon.